Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Miguel. Siguro sa ibang pagkakataon na lang. Ayos ka lang ba? Oo, gusto ko lang manatili sa bahay. Sige, pupunta ako dyan. Wala nang nagawa si Serena. Ang gusto sana niya ay mapag-isa, kahit saglit lang. Nang nagdaang araw dumating si Miguel. Niyayaya siya nitong mag-dinner pero wala siya sa sarili ng araw na iyon. Naisa na niyang hayaan na lang muna siya nito. Alam na ng buong Pilipinas na tuloy na ang kasal ni Sal. Umaasa pa rin siya na hindi totoo ang balitang iyon pero hindi pa rin siya tinatawagan nito gayong nakabalik na ito ng bansa ng nagdaang gabi. Ang sabi kanina sa napanood niyang talk show ay mamayang gabi gaganapin ang party nito at ni Candice. Bukas ng gabi naman ang dinner rehearsal. Ang huling pag-uusap nila ni Sal ay noong nasa Italia pa ito at hindi pa nagtagal iyon. Nahalata niya sa tinig nito na may itinatago ito sa kanya. Parang paiwas ang mga sagot nito. At nitong 3 araw na nakalipas ay wala na silang komunikasyon. Bakit nito pinatagal ng ganoon ang pagsasabi kay Candice? May mali sa mga pangyayari at sinasabi ng isang panig ng isip niya ang nagdudumilat na katotohanan hindi ito tumupad sa usapan. At tila hindi nito gustong magpaliwanag ngayon. Matamlay siya nang dumating si Miguel. Halatang mas maganda na ang disposisyon nito ngayon, maganda na sanang pagkakataon para makipagkala siya rito. Pero siya naman ang wala sa mood na mag-ungkat ng tungkol doon. Ayaw muna niya ng komprontasyon at paliwanagan. Saka na muna iyon. Ang kailangan niya ngayon ay makausap si Sal. Iyon lang ang mahalaga sa kanya sa ngayon. Tila napansin nito na matamlay siya. Sige, iiwan na kita ngayon. Susubaybayan kita bukas. Okay. Salamat, Miguel. Inihatid niya ito sa labas. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang nakayuko at nakatitig doon, tila ba mayroong kakaiba sa kamay niya na kailangan nitong pagmasdan. Hanggang sa tumingin ito sa kanyang mukha. Sa tingin ko, talagang nakatadhana tayo, Serena. Ito ang kwento natin, ikaw at ako, magkasama. Miguel, hindi niya naituloy ang sasabihin niya. Palaisipan sa kanya kung bakit tila mailungkot ang tinig nito habang sinasabi nito iyon. O baka naghahalusinasyon lang siya sa dami ng bumabagabag sa kanya. Wala nang balikan ngayon, Serena. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Gusto kong magsimula ng bagong kabanata at kasama ka roon. Ikaw ang magiging kapareha ko habang buhay. Napakaswerte ko na natagpuan kita. Nakikita na kita sa suot mong wedding gown at idinikit niya ang daliri sa mga labi nito upang patigilin siya sa pagsasalita. Ayaw na niyang marinig pa ang mga susunod na salita. Torture ito para sa kanya. Miguel, napakabuti mong lalaki. At balang araw, makikita mo ang babaeng talagang nakalaan para sa iyo. Pero hindi ako iyon. Hindi ako in love sa iyo. Kailanman ay hindi. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat, pero pakiramdam ko hindi ko pa kaya. Kaya marahil ang masasabi ko lang ay ang mga pinakamahalagang bahagi. Magagalit ka sa akin, pero darating ang araw na maunawaan mong tama ang malaking desisyong ito. Ngunit hindi pa ngayon ang oras para sabihin ko ang lahat. Sobrang pagod na ako. Para akong mababaliw ngayon. Ang tanging lunas na naiisip ko ay si Sal, ang kanyang mga salitang laging nagbibigay ng kapanatagan. Hinaplos ni Miguel ang kanyang mukha at hinagod ng hinlalaki ang kanyang pisngi. Nahiling niyang kapag nasabi na niya rito ang lahat, sana ay huwag masira ang pagkakaibigan nila. Alam niyang kalabisan na ang hinihiling niya pero sana ay mangyari iyon. Nakikita niya ito bilang isang mabuting kaibigan. Biglang tumulo ang mga luha niya. Parang noon lang tumimo sa isip niya na isang napakabuti at napakabait na kaibigan ang maaaring mawala sa kanya. At masakit iyon sa kanya. Miguel, gusto kong malaman mo na palagi akong nandito para sa iyo, ano man ang mangyari. Tandaan mo iyon ha?
Siyempre, umiti ito at nabigla siya nang bigla siyang hagkan nito sa mga labi. Hindi siya nakatugon. Ito mismo ang kusang lumayo makalipas ang ilang sandali. Pagod ka na talaga. Bakit hindi ka na muna magpahinga? Pinahid nito ang kanyang luha. Iyakin ka talaga. Wala siyang nasabi rito. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Ilang oras na ang nakalilipas pero dilat pa rin siya habang nakatitig sa kisam. Hiling niyang tumunog ang cellphone niya, ngunit hindi iyon nangyari. Kinabukasan ay wala rin siyang natanggap na tawag. Hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ni Sal at Candice, isang palabas na panayam sa telebisyon ang magkakaroon ng tuwirang pag-ulat tungkol doon. Nang nagdaang araw pa siya iyak ng iyak. Nang tanungin siya ng kanyang ina, sinabi niyang may trangkaso siya at kailangan niyang magpahinga. Iyon din ang sinabi niya kay Miguel para hindi na ito magtungo sa kanila. Ring lang ng ring ang cellphone ni Sal. Sagutin mo ang tawag ko, Sal, pakiusap. Baliw na nga yata talaga siya dahil kinakausap na niya ang cellphone niya. 4:00 ng hapon ang kasal. Gaganapin iyon sa Makati. Inayos pa ng isang sikat na event stylist ng bansa ang pagdarausan ng kasal ayon sa theme niyon. 3:00 na ng hapon pero wala pa ring tawag si Sal. Patuloy siyang umiyak hanggang sa sumubok uli siya na tawagan ang lalaki. Sana ngayong pagkakataon ay sagutin na ng tunog ang telepono. At sinagot nga niya ito. Kumabog ang kanyang dibdib. Matagal na nagring iyon bago niya narinig ang pamilyar na tinig ni Sal. Hello, malamig ang boses niya. Sal, Anya, halos piyok ang lumabas sa bibig niya. Nasaan ka? Nasa hotel suite ko, handang umalis para sa kasal ko. Bakit? Bakit? Halos bulong na lang ang sagot niya. Nagunahan na naman ang mga luha sa pagbagsak. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Sal? May nagawa ba akong masama sa'yo? Akala ko naman malinaw na kung bakit ako ikakasal ngayon, Serena. Napag-isipan ko na. At na-realize ko, mahal ko si Candice. At wala kang balak sabihin yan sa akin. May utang kang paliwanag sa akin, Sal. Pasensya na kung ganun. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Kailangan pa ba natin yan pag-usapan? Sagot niya na halatang irita. Oo, sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Nagsinungaling ako. Bakit mo gagawin yan? Bakit ka magsisinungaling tungkol sa ganyang bagay? Gusto mo bang malaman ang totoo? Oo, halos maghisterya siya. Sige, ito ang totoo. Lagi kong alam na magpapatuloy ang kasal. Pero may kakaibang paghanga ako sa'yo nung inisip kong isa kang bagay na hindi ko na muling makukuha. Pero nang malaman ko, mas madali pala humanap ng mga taong pwedeng makasama ka. Napawi ang paghanga pero nandun pa rin kahit papaano. Inisip ko na magkakaroon pa ako ng silbi sa'yo, kaya pinaasa kita. Hindi ako ganun kalaking tao na itatapon ang bagay na baka magamit ko pa. Hindi ako makapaniwala na naniwala ka talaga sa akin. Ang dali mong lokohin, Serena. Naniniwala ka pa sa kwento na sinabi ko tungkol sa Hong Kong. Hindi iyon naging espesyal sa akin, honey. Kailangan ko lang ng mainit na katawan. Napatulala siya sa mga sinabi nito. Nagpatuloy ito. Pero nag-reality check ako. Mahal ko ang magiging asawa ko. At hindi niya deserve ito. Kaya paalam na. Magkikita tayo sa paligid. At oo, sa tingin ko may utang akong sorry sa'yo. Pasensya na. Mag-move on ka na. Tapos nawala na ito sa linya. Para bang namatay siya sa sandaling iyon. Sandali siyang hindi makagalaw. Nang sa wakas ay naigalaw niya ang mukha, nakita niyang nanginginig ang mga kamay niya. Bumagsak siya sa iyak na parang walang bukas. Ramdam niya talaga iyon na walang bukas para sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating tapusin ito. Nagkaroon ako ng relasyon sa iba, Miguel, agaw ni Serena sa sinasabi ng lalaki. Gaya ng inaasahan niya, natigilan ito. Napayo ko siya. Hindi magiging patas. Sino yung lalaki? O nakikipagkita ka pa ba sa kanya? Tanong nito maya-maya. Napatingin uli siya rito. Walang galit sa tinig nito. Hindi siya makapaniwala. Mukhang nabigo man ito sa kanya ay parang frustrated lang ito sa nagawa niya, hindi dahil nasaktan ito sa ginawa niya. Kalmado ito, hindi kagaya ng iniisip niyang gagawin ng isang nobyo na napagtaksilan ng kasintahan. Kahit pa sabihing natuloy ang kasal ni Sal, hindi na rin niya kayang ipagpatuloy ang relasyon nila ni Miguel. Nagdesisyon na siya noon.
Iiwas silang dalawa sa habang buhay na kamiserablehan. Hindi, nagkahiwalay kami. Mahinang sabi niya. Sumungaw ang mga luha mula sa mga mata niya. 1 linggo nang naikakasal si Sal. Sa loob ng 1 linggo ay nagkulong lang siya sa bahay hanggang sa ratauhan siya. Naisip niyang survivor siya. Hindi siya magpapatalo. Siya ang lalabas na kawawa kung hahayaan niyang malululong siya sa kalungkutan. Aminado siyang sa mga ganoong sitwasyon ay parang mas masarap na magkulong na lang sa silid, magsinter at iyakan ang pag-ibig na kailanman ay hindi pala naging totoo. Mulat sa Paul, isang ilusyon lang pala iyon na saglit na binigyang buhay ni Sal upang iwan lang siya nito sa ere sa bandang huli. Pakiramdam niya ay tanga siya. Naniwala siya agad dito. Sa isang banda ay tama ang sinabi nito tungkol sa kanya. Pakiramdam niya madaling siya lokohin. Ngayong mas naa-analyze na niya ang mga pangyayari, kahit pumasok man ang housekeeping staff sa loob ng suite nito, walang kukuning anuman ang mga ito. Mahigpit na batas iyon ng mga hotel, bukod pa sa isang de primera klaseng hotel ito nag-check-in. Para siyang tanga na pinaniwalaan agad ang sinabi nito ng ganoon-ganoon na lang. Hindi dahil hindi niya nakailangan ng iba pang patunay, kundi gusto niyang maniwalang totoo ang lahat ng sinasabi nito. Minsan na niyang naisip na isa itong walang kwentang lalaki dahil sa ginawa nito noon pero labis na tumututol ang puso niya. Kaya unang sabi pa lang nito upang mabago ang pangit na iniisip niya rito ay naniwala na agad siya. Napakalaki niyang tanga para umasang muli. Bakit hindi niya nakita ang mga senyales noon pa? Kung talagang makikipagkalas ito kay Candice, dapat na sinabi na agad nito sa babae iyon. Sa halip, pinatagal pa nito ng husto iyon. Bakit hinayaan nitong magkaroon ng media exposure ang tungkol sa kasal nito at ni Candice? Kinakabahan at nagdududa na siya noong puntong iyon pero umasa pa rin siya. Naroon na sa harap niya ang lahat ng katibayan na itutuloy nito ang kasal nito, para siyang tutang naghihintay lang kung ano ang ibibigay nito sa kanyang tira. Nanliliit siya tuwing maiisip niya ang katangahan niya. Marahil ganoon na lang kaliit ang tingin nito sa kanya. Isang tanga. Habang hindi siya mapakali sa pagpapaganda para dito, hindi maganda tuto kung ano ang isusuot niya sa pagkikita nila, ang tanging nasa isip nito ay, bembangin siya. Inamin nito mismo sa kanya iyon. Sinabi niyang may kakaibang paghanga siya sa kanya noon. Isang paghanga na may halong sexual na atraksyon. Wala itong ipinagkaiba sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Maliban kina Teodoro at Miguel. Pumanaw si Teodoro at nasira naman ng tuluyan ang lahat ng relasyon niya kay Miguel. Siya ang talo at nagmukhang tanga at kawawa sa lahat ng nangyari. Habang si Sal ay masaya dahil asawa na nito ang isang glamorosa, maganda at ngayon ay pinag-uusapang si Candice. Paano niya naisip na magagawa ni Sal na ipagpalit si Candice sa kanya? Balo na siya. Wala siyang masasabi na malaking tagumpay sa buhay. Palagi niyang sinisikap na makaraos lang sa araw-araw. Nabubuhay siya mula sa sweldo hanggang sweldo. Doon nakasalalay ang buhay niya at ngayon ay niwala silang sariling tahanan na mag-ina. At umasa siyang ipagpapalit ni Sal si Candice sa isang tulad niya. Kung hindi siya estupida ay hindi niya alam kung ano siya. Sino siya? Kilala ko ba siya? Tanong ni Miguel sa kanya na nagpabalik ng diwa niya rito. Pasensya na, Miguel. Ang hirap pag-usapan ito ngayon. Ayaw na niyang ipaalam lahat sa kanya. Kikimkimin na lang niya ang tungkol doon. Nagpatuloy siya. Miguel, nanliliit ako sa'yo. Sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin at kay Mama, ganito pa ang ginawa ko. Talagang sorry ako. Pasensya na. Hindi ko rin alam bakit nagpakatanga ako sa. Okay lang yan, agaw nito sa sasabihin niya. Ang babaeng pakakasalan mo ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo, alam mo yan. Pinisil niya ang palad nito. Napakabuti talaga ng puso nito. Hindi ako santo, Serena. Siguro hindi mo talaga ako kilala, nakangiting sabi nito. Ikaw ay santo, Miguel. Malayo ako doon. Hindi na siya nagsalita. Mapagpakumbaba talaga ito. Hindi nito pinakawalan ang kanyang kamay. Nang mga sandaling iyon ay alam niyang napatawad na siya nito. Sana ay ganoon din siya kabilis na makapagpatawad para hindi niya dalhin ang bagaheng iyon sa puso niya para kaysa sa mahabang panahon. Magtatrabaho ka bukas? Oo, kailangan alipin ng kayod Miguel. Mukha kang kailangan ng mahabang bakasyon. Ang laki ng ipinayat mo. Nagdadayet ako, pabirong sagot niya. Tigilan mo na. Napangiti na siya kahit paano.
Inihatid siya nito sa kanila. Inanyayahan niya itong pumasok at pumayag ito. Nagkwentuhan pa sila. Naihinga siya ng malalim dahil sa pagod sa takbo ng buhay niya. Hindi para sa akin itong taon na ito, Miguel. Masaya ako na magaling na si Mama, pero wala na akong bahay, nagsasawa na ako sa trabaho. Naisip ko, parang gusto ko na lang mawala. Pakiusap, wag mong sabihin yan. Wag mo akong intindihin ng mali, hindi ko gustong magpakamatay. Hindi ako ganoon. Gusto ko lang na dalhin ako ng hangin kahit saan. Parang lumulutang lang ako, nakapikit ang mga mata, nakaunat ang mga braso. Bigla siyang napahagulhol, niyayakap ang mga palad niya. Dumaan sa isip niya ang mga anino ng kalungkutan. Hinagod nito ang likod niya. Lilipas din ito, Serena. Maniwala ka sa akin. Parang hindi ito lilipas. Kailan? Tanging oras lang ang makakaalam. May sasabihin pa sana siya nang biglang sumakit ng husto ang tiyan niya. Napadaing siya sa sakit. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na niya nasagot ang tanong nito, nagdilim na ang kanyang paningin. Nang magmulat siya ng mata, puting kisame ang kanyang nakita, at amoy antiseptic ang paligid. May mga tinig sa paligid niya. Nang bahagya siyang bumangon, nakita niyang may mga doktor sa paligid at nasa paanan niya si Miguel, nakaupo sa isang monoblock chair doon. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Oo, ano nang nangyari sa akin? Kung maayos na ako, umuwi na tayo. Ayoko rito sa emergency room. Sa tagal ng pagkakasakit ng kanyang mama, alam na niyang ang emergency room ang lugar ng practice at ng mga doktor na baguhan pa lang. Napakaraming tests ang isasagawa sa pasyente, sa huli ay wala naman palang saysay ang mga iyon. Hindi pa. Mas mabuti pang manatili ka dito hanggang umaga, anito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Serena, alam mo ba kung ano ang kalagayan mo? Kinabahan siya sa tono nito. Ganoon din ang tono niya nung sinabi niya sa kanyang mama ang tungkol sa sakit nito. O Diyos ko, ano ba yan? Buntis ka. Natigagal siya. Sandali niyang inisip na mali ang dinig niya. Paumanhin? Buntis ka, Serena. Buntis siya, natutop niya ang noo, saka muling napaiyak. Wala na bang katapusan ang pagsubok sa buhay niya? Hindi pa man ay naaawa na siya sa kanyang anak. Wala itong magiging ama. Nang mahimasmasan siya, natanto niyang hindi niya dapat kaawaan ang kanyang anak. Hindi siya, hindi ang kahit sinong tao. Dahil mamahalin niya ito ng husto. Makakaya nilang dalawa ang lahat ng iyon. Serena, untag ni Miguel sa kanya. Ayos lang, Miguel. Magiging maayos kami ng anak ko. Balak mo bang sabihin sa ama ng bata? Hindi, kumusta ang baby ko? Ano bang nangyari kanina? Stress, sabi ng doktor. Kailangan mong mag-bed rest. Tumango siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pero kakayanin nila. Sisiguraduhin niyang magiging maayos ang lahat. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Serena ang mga bagong hamon bilang isang nag-iisang ina habang unti-unting naghahanap ng lakas upang muling bumangon. Matutuklasan din niya kung paano magbabago ang kanyang relasyon kay Miguel sa kabila ng mga pagsubok na dumating. Kaya abangan natin,